Ito po ang tingin ko rito at opinyon ko at totoo. Yung script na mga statement, part 1, part 2, part 3, kung kailan man naaabot yan, kung hanggang part 10 yan, lahat po yan useless. Lahat po yan baliwala. Kung sa social media lang po talaga lalabas ito at kanyang ginagawa sa kasalukuyan. Hanggat hindi po niyan kanyang isinusulat at sinusumpa ang salaysay sa harap ng mga nag-iimbestiga at sa korte, garbage na mga paratang yan. Pure na paglilinis lang ng sarili. Dahilan lang para siguro naninira sa gobyerno. Dahil wala na siyang tatakbuhan. Takot sa kanyang anino at sa kanyang sarili. Kaya hindi makabalik ng bansa. Gumawa ng gimmick na merong death threat sa kanya kaya hindi makabalik. Paano mo papaniwalaan ng ganyang klase? Okay? Na pahayag. Okay? Pag hindi po niya ito ginawa na sa tamang proseso ang kanyang mga sinasabi, yan ay ginagamit at nagpapagamit lang siya sa mga anti-Marcos or sa mga nagmamadali na wala sa lugar, nagmamalinis na wala sa lugar na kanilang palitan itong gobyernong ito. Kaya nga kakaunti sila eh. Nagrally na naman yung mga anti-Marcos diyan sa EDSA. Ano nangyari? Parang mas marami pa yung pulis. Di ba? So, wala talaga. Wala pong kahinatngan kung puro sa social media lang ang ginagawa ni Saldico. Pure, matulad ng dati kong sinabi, nandadamay lang dahil naipit na siya. Naninira lang siya dahil siguro nagagamit na siya or nagpagamit siya. Nagpapabida, nagmamalinis. Just imagine, sinabi niya wala daw siyang kinita. Wow! Ikaw ang chairman ng Committee on Appropriation? Ikaw ang merong kapabilidad, kapangyarihan kung paano tapusin, aproba ng budget? Sasabihin mo wala kang kinita. Tapos ngayon kung sino-sino mga pinagtututuro mo. Wow! Suntok sa buwan yan. Yan ay mananatiling bangungot, panaginip, pero walang closure. Malamang sa bandang huli, siya pa ang makakalaboso dyan. Mabait lang ang Pangulong Marcos. Mabait lang itong gobyernong ito, hindi ka pa binabalikan. Pero kung ginawa mo ito sa iba-ibang naging presidente, malamang binalikan ka na. Eh ang Pangulo hindi. Alam niya kasing walang katotohanan, kaya hindi siya pinapatulan. Nakita mo ang Pangulo, umiiwas nga sa interview kasi ayaw niyang ibaba ang level niya sa isang sinungaling na dating congressman. Ayaw ibaba ni Pangulong Marcos ang kanyang level dahil siya'y Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa isang taong mapanira at walang sapat na basihan. Nag-shopping ka ng maleta sa mall, tapos papakita mo na yan ang ebidensya. Eh, ang nakita naming ebidensya doon sa iyong mga maleta may tag price ni hindi natanggal. So bagong-bago, 1,400 yata ang cheap mo naman. Ang mura naman ng maletang binili mo. Ay, alam mo ba ang mga maleta, walang mga mga maletang matitino. Pinakamura dyan, 5,000 pesos. Ang binili mo, 1,400. Tapos sasabihin mo, daan-daang milyon ang inilagay dyan. Bilyon ang inilagay dyan. Kalokohan. Doon pa lang wala na Halagang 1,400 na maleta. Paglalagyan mo ng pera, ireregalo mo sa presidente. Dadali mo sa presidente, yun ang sinasabi mo Di ba? Sinong maniniwala dyan? Madali lang mag-shopping ng maleta. Punta ka lang sa mall, picturean mo lang yung mga maletang nakaparada dyan. Tapos sasabihin mo, ebidensya na. Yun ang mga Duterte supporters, anti-Marcos, paniwalang paniwala. Excited na excited sila. Diba? Ang babaw nyo. Huwag nyong gamitin ang matitinong Pilipino. Ang aking mga channel at ang aking mga followers, subscribers at viewers, hindi po nyo ito malilin lang. Matitino sila. Kahit pa anong gawin ng mga troll at baser, hindi maniniwala. Kasi ang isang tunay na testigo at tunay nagmamalasakit sa pera at sa bansa
Yan po isang statement lang. Tapos kanyang susumpaan. Tapos babalik dito at kanyang paninindigan. Hindi yung ganyang hulugan na statement. Hulugan na mga paratang kasi ginagawa pa. Sino kaya ang director niyan? Sino ang writer niyan? Palpak. Kakahiya. Yan po yung aking sariling opinion. Ngayon, meron pa siyang isa. Na para bang hinahamon niya ang ombudsman. Kalokohan niya. Magdala ka ng ebidensya bago ka imbestigahan, bago ka patulan. Paano ka naman papatulan ng ombudsman nasa abroad ka? Paano ka papatulan ng ombudsman social media yung statement mo? Hindi ganong kabobo ang ombudsman under Secretary Boyeng Remulla. Matapang yan, matalino, malakas ang loob. So hindi yan maguguyo mo. Dati rin yung congressman. Alam niya ang galaw mo. Kilala ka ni ombudsman. Remulla, baka Mr. Saldico nakalimutan mo na yung ombudsman ngayon ay dati mong kasama sa Kongreso. Kilala mo yan? Kilala ka niyan. Paano mo bubulahin ng ombudsman tapos utusan mo na imbestigahan? Sino ka para mag-imbestiga? Dumighay ka lang ng maasim na dighay, pasintabi na. Ngayon sasabihin mo, ebidensya na. At susubukan mo, ombudsman, kung gaano katapang. Yung sinabi mo, gustong patulan. Bahala ka sa buhay mo. Siguro yan ang dating sa ombudsman. Nagsalita ka, paano tatunayan mo? Pero huwag mo kaming utusan. Ayan, halatang halata, Alam mo, marami akong kaibigan at kilalang mga negosyante, matatalino. Matatalino, magagaling, very professional sa maraming bagay, mapagmahal sa gobyerno, suportado si Pangulong Marcos, nagmamalasakit ng totoo sa mamamayang Pilipino at sa bansa. Matatalino sila. Pero sa Saldico, sabi nila bilyonaryo, pero kulang sa talino. Bilyonaryo, pero ang galaw, malayo sa kanyang personalidad. Congressman, bilyonaryo, kontraktor na congressman pa. Ganyan ang mga statement. Tapos, maniniwala tayo. Never. Ang naniniwala lang sa inyo yung kakaunting DDS na uhaw at atat sa kapangyarihan. Gusto nilang ibalik at ilagay yung Vice President na may problema rin sa graft and corruption. Unfinished business ang confidential at intelligence fund. Kaya nga walang suporta ng marami sa inyo Kasi yung gusto nyong ipalit, may problema sa korupsyon. Tapos sinasabi nyo, korap itong gobyernong ito, gusto nyong ipalit, korap din. May problema rin sa korupsyon. Paano kayo sasamahan? Common sense lang. Di ba? Matatalino ang Pilipino. Please like and share itong ating mga pinag-uusapan. Para po sa inyo ito, maninindigan tayo.